Ako nga po pala si Rosalinda J. Dapan na nag-aaral ng Bachelor of Elementary Education. At ngayong umaga, aking idedemo ang asignaturang Araling Panlipunan sa Baitang Ika-6. At ang aking paksang aralin ay patungkol sa sistemang pampamahalaan ng Pilipinas sa kasalukuyan. Inaasahang sa aralin na ito, ang mga bata ay una, natutukoy ang mga sangay ng pamahalaan. Pangalawa, makikilala ang mga pinuno sa bawat sangay ng pamahalaan. Pangatlo, na ipakikita ang pagkakaisa sa mga pangkatang gawain. Tayo muna'y tumayo para sa isang maikling panalangin. Handa na ba kayo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. God, patnubayan niyo po kami ngayong umaga, naway marami po kaming matutunan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Good morning! Ay, para namang hindi kayo kumain. Wala ba kayong energy? Isa pa, good morning! Good morning! Ayan! Bago tayo magpatuloy, ating awitin ang Ako, Ako, Ako'y isang komunidad. 1, 2, 3, go! Ako, Ako, Ako'y isang komunidad. Ako, Ako'y isang komunidad. Ako, Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. La, 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 sumayaw-sayaw at kuminta-kinta. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at kuminta-kinta. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ayan, magsiuna tayo. So, ayan, meron bang lumiban sa ating klase? Wala po. Dahil walang lumiban sa ating klase, bigyan niyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, bago tayo magpatuloy, dapat mo munang tandaan ang mga sumusunod. Una, tumingin kay teacher. Pangalawa, makinig kay teacher. Pangatlo, huwag mag-iingay o makikipag-usap sa katabi habang nagsasalita si teacher. Pang-apat, kapag gustong sumagot o magtanong, itaas lamang ang kamay. Pang-5, mag-enjoy sa ating klase. So bago tayo tumungo sa ating panibagong aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Ano nga ba yung pinag-aralan natin noong mga nakaraang araw? Ito ay patungkol sa... Yes, Melanie. Very good, Melanie. Ito ay patungkol sa demokratikong bansa. At ang Pilipinas ay ang isa sa demokratikong bansa. Magagaling. Ano nga ba ang mga katangian ng isang demokratikong bansa? Magbigay nga. Yes, Mary Joy. Isa din po sa katangian ng isang demokratikong bansa ay ang pagkilala at paggalang sa pasya ng nakararami. Tama. Nakikilala or may pagkilala at paggalang sa pasya ng nakararami. Very good, Mary Joy. Sino pa? Yes, Steven. Ang katangian ng demokratikong bansa ay may karapatan ang mga taong sumalungat. May karapatan ang tao na sumalungat. Very good. Sino pa? Yes, Michael. Ma'am, ang katangian po ng isang demokratikong bansa ay nasa mamamayan ang kapangyarihan. Bakit po? Kasi tayong mga mamamayan o tayong mga Pilipino ang nagdideklara sa ating mga pinuno o mamumuno sa ating bansa. Nasa mamamayan ang kapangyarihan. Ibig sabihin, nasa taong bayan. Pang-4. Yes, Charian. Ang isang katangian ng isang demokratikong bansa ay lahat ng tao ay pantay-pantay. Tama. Lahat ng tao ay pantay-pantay. At ang panghuli, yes, Mary Joy. Isinasaalang-alang ang saloobin ng mamamayan. Hayan. So, ang mga katangian ng isang demokratikong bansa ay pagkilala at paggalang sa pasya ng nakararami. Pangalawa, may karapatan ang tao na sumunod.
nasa mamamayan ang kapangyarihan. Pang-apat, lahat ng tao ay pantay-pantay. At ang panghuli, isinasaalang-alang ang saloobin ng mamamayan. Bago tayo tumungo, magbibigay muna ako sa inyo ng isang laro. Gusto niyo bang maglaro? Hayan. Ang larong ito ay tinatawag na Guess Who? So may idea na ba kayo? Yan. Very good. Dahil ang tungkol sa larong ito ay patungkol sa pagbibigay ko ng mga larawan at inyong huhulaan kung sino or ano ang nasa larawan. Handa na ba kayo? Ayan. So number 1. Ano ang nasa larawan? Meron lamang kayong 10 seconds para magsagot. Yes, Cherry Ann. May idea ka ba? 20 piso po. Maaari. Sino pwedeng tumulong kay Cherry Ann? Ano ito? Yes, Mary Joy. Pamahalaan po. Very good. Tama. Pamahalaan o tinatawag natin Malacanang Palace. So dito, nakatira o namumuno ang isang Pangulo ng Pilipinas. Pangalawa, sino naman siya? Kilala niyo ba siya? Mary Joy? Yes, Mary Joy. Sino po siya? Tama! Si Pangulong Duterte. Siya ang Pangulo ng Pilipinas. Magaling. Number 3. Sino naman siya? Siya ay ang Vice Presidente. Siya ang Vice Presidente ng Pilipinas. Sino siya? Tama. Siya si Vice President Maria Leonor Herona Robredo or kilalang Leni or BP Leni Robredo. Tama. Pang-apat. Sino naman siya? Siya si Miriam Defensor Santiago po. Magaling. Siya si former Senator Miriam Santiago. So, si Senator Miriam Santiago ay pumanaw na sa mga nakaraang taon. So, next slide naman tayo. Sino naman siya? Kilala niyo ba siya? Siya ang bago pinalagang Chief Justice. Siya ay si Supreme Justice Diosdado Peralta. Next slide. Pang-anim, sino naman siya? Nanonood ba kayo ng TV? Opo! Yan, kilala niyo siya. Opo! Sino siya? Senator Tito Soto po. Magaling! Siya si Senator Tito Soto. Siya ang bagong tinalaga na Senate President of the Philippines. So next slide naman tayo. Sino ang nasa larawan? Kilala niyo ba siya? Opo! Siya si... Grace po. Magaling, ang gagaling niyo naman manghula. Marami kayong kilalang mga tao sa larawan. Next slide tayo. Siya ay si... Magaling siyang boksingero. Sino siya? Manny Pacquiao. Ay, napakagaling naman. Siya si Senator Manny Pacquiao. Next slide. Next picture. Sino naman siya? Si Vilma Santos. Ay, napakagaling naman, Mary Joy. Siya ang Congressman ng Batangas, si Congresswoman Vilma Santos. Next slide naman tayo. Sino naman to? Siya ang Congressman ng Pangasinan. Kilala niyo ba siya? Christopher de Venecia. Tama. Parang nag-alaman ka pag na, pero tama, magaling. Magaling. Angela, ito na Angela, no? Angela yung pangalan mo, napakagaling Angela. Siya
Mayor Kim Amador. Magaling! Mahusay. Siya si Mayor Kim Amador ng ating bayan, ang Manawag. Next slide or next pic tayo. Sino naman siya? Siya ang Vice Alcalde ng Manawag. Siya si... Domi Ching. Ay, napakagaling naman. Parang hindi na ako pwedeng magturo dito sa harapan kasi kilala niya sila lahat, no? So, siya si Vice Mayor Domi Ching ng Manawag. Very good. So, next slide. Hayan. So, mga larawan ay Malacanang Palace o ang pamahalaan, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Vice Presidente Maria Leonor Herona Robredo, former Senator Miriam Santiago, Senate President Tito Soto, Senator Grace Poe, Senator Manny Pacquiao, Congresswoman Vilma Santos, Congressman Christopher De Venecia, Mayor Kim Amador, at Vice Mayor Domi Ching. So napansin nyo sa mga larawan, sino ba sila? Sila ay ang mga halimbawa ng tama, mga opisyales sa ating pamahalaan. So sino nga ba ang mga ito? Ma'am, sila po yung halimbawa ng opisyalis ng pamahalaan. Very good, Mary Joy. Sila ang mga opisyales o mga nalulok na opisyal sa ating pamahalaan. So bago tayo tumungo sa ating paksang aralin ngayong araw, inyo munang dapat malaman ang mga salita na patungkol dito. Una ay edukatibo, gabinete, hudikatura, at lehislatibo. So ano nga ba ang edukatibo? Ang edukatibo ay leader ng partido o commander-in-chief. Kapag sinabi naman natin gabinete, sila ang katuwang ng Pangulo sa pagpapatupad ng mga tungkulin. Kapag sinabi naman natin hudikatura, sistema ng mga hukuman na namamahala sa hustisya. At panghuli, lehislatibo, ang mga gumagawa ng mga batas. Very good. Na ipapatupad ng edukatibo o tinatawag nating mga kongresista o mga senado. Maideya na ba kayo kung ano ang ating aralin sa araw na ito? Sinong nakakaalam? Yes, Edmundo. Tama! Ang ating aralin ay sistemang pampamahalaan ng Pilipinas. Ano nga ba ito? Bago natin tumuhin kung ano nga ba ang sistemang pampamahalaan ng Pilipinas, atin munang bigyang definisyon ang pamahalaan. At ang pamahalaan ay isang organisasyon na may kapangyarihan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo. Pangalawa, ang pamahalaan din ay may kapangyarihan na magbigay ng mga pangangailangan ng mga mamamayan na nasasakupan ng teritoryo. So ano nga ba ang sistemang pampamahalaan ng ating Pilipinas? Ayon sa ating salitang batas ng 1987, ang pamahalaan ng Pilipinas ay isang republika at demokratikong bansa. Kasama ang Pilipinas sa isang demokratikong uri ng bansa. Sa ganitong uri ng pamahalaan, may kalakasan ang mga mamamayan na pumili ng mga taong namumuno sa bansa. Ibig sabihin nito ay, yes, Aaron, nasa ating mga mamamayan ang higit na kapangyarihan. Very good, Aaron. So, sa paano para natin ipapakita ito? Sa pamamagitan ng isang tama eleksyon. Sa pamamagitan ng isang eleksyon, pinipili ang Pangulo at iba pang mga pinuno ng ating bansa. Sila ang
katawan sa taong bayan sa pagsasagawa ng batas at desisyon para sa lahat. Ibig sabihin nito, lahat ng mga ibinoto ng ating mga mamamayan, tayo mga mamamayang Pilipino, sila ang kakatawan upang magsagawa ng mga batas. Yan. Ang sistema ng pamahalaan ay pampanguluhan na may tatlong sakay na nakahati sa iba't ibang kapangyarihan. So sabi ko nga kanina, ang ating bansa ay isang halimbawa ng isang demokratikong bansa. Tama. At ito ay pampanguluhan. Nandiyan ay si President Rodrigo Duterte. Ang ibig sabihin nito, meron daw tinutukoy na tatlong sangay ng pamahalaan. Unang sangay ng pamahalaan ay ang tagapagpaganap o executive branch o tinatawag din natin ehekutibo. Ibig sabihin, ang Pangulo ng Pilipinas ang siyang tagapagpaganap ng ating bansa. Ibig sabihin nito, siya ang Pangulo ng ating bansa. Siya ang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o Armed Force of the Philippines. Siya ang nakatataas sa lahat. Siya ang mga tagapamulo o siya ang tagapangulo ng Sandatahang Militar. Ano nga ba ang mga kwalifikasyon upang maging isang Pangulo? Maaari mong basahin, Cherry Ann? Edad. 40 taong gulang man lamang sa araw ng halalan. Pangalawa, edukasyon. Nakababasa't nakasusulat. Pangatlo, pangkamamamayan. Katutubong ipinanganak na mamamayang Pilipino, rehistradong botante. Pang-apat, paninirahan sa Pilipinas. Naninirahan sa Pilipinas sa loob ng 17 taon bago sumapit ang araw ng eleksyon. Thank you, Cherry Ann. So, ibig sabihin nito, bago ka maging isang Pangulo o tumakbo bilang isang Pangulo, dapat 40 taon ka bago sumapit ang halalan. Dapat marunong kang bumasa at sumulat. Isa kang katutubong itinanganak ng mamamayan ng Pilipinas. Ibig sabihin, natural born citizen. Isa ka din dapat rehistradong botante. Panghuli, naninirahan ka dapat sa Pilipinas sa loob ng 17 taon bago ka tumakbo bilang isang Pangulo. So ano nga ba ang mga tungkulin at kapangyarihan ng isang Pangulo? Ang Pangulo ay may kakayahang mamahala at kontrolin ang mga kagawarang tagapagpaganap, mga kawanihan at tanggapan. Kaya rin niyang ipatupad ang lahat ng mga batas. Hirangin ang mga karapat-dapat sa tungkulin. At makipagkontrata at manabot ng mga pag-utang sa labas ng bansa. So, ibig sabihin, ang Pangulo ay may kakayahang maghirang ng mga iba't ibang kawanihan ng pamahalaan. At meron din siyang kakayahan na magkontrol sa pautang sa mga iba't ibang bansa. Pumasok sa kasunduang pambansa o kasunduhang pandaigdig. Ibig sabihin nito, may kakayahan ang Pangulo na makisama sa iba't ibang bansa. Iharap sa Kongreso ang pambansang budget. So, ibig sabihin, siya ang namamahala ng budget. Ipasailalim sa batas militar ang bansa o alinmang bahagi nito. Magkaloob ng kapatawaran sa nagkasalang ng pakabuti. Ibig sabihin lamang nito ay ang presidente ay may kakayahang magpatawad sa kung sino mang nagkasala kung siya ay nagbago. Ibig sabihin nito, kapag halimbawa ay siya ay nakagawa ng isang mabuting bagay o nagbago ng pag-uugali, bibigyan niya siya ng kapatawaran.
mamamayang hinirang ng Pangulo. Ang mga gabinete ay binubuo ng mga kalihim ng mga kagawarang tagapagtanggap. Ibig sabihin natin ng kalihim o ng mga kagawarang tagapagtanggap, sila ay ang mga, halimbawa nito ay Department of Health, Department of Justice, Department of Education at maraming pang iba. Ayon sa saligang batas ng 1987, ang Pangulo ng Pilipinas ay tuwirang inhalal ng mga taong bayan para sa termino 6 na taon. So, isulat nyo sa inyong kwaderno, 6 na taon. Para sa termino 6 na taon, walang muling paghahalal. Ibig sabihin, pagkatapos ng 6 na taon, hindi na siya maaaring ilukulog sa pagkapangulo. Pinaniniwalaang sapat na ang 6 na taon upang matapos ang kanyang mga programa at proyekto para sa sambayanan. Ang mga punong tagapagpaganap ng mga pamahalaang lokal ay ang kapitan ng barangay. So halimbawa nito ay kapitan ng barangay, alkalde o mayor, at vice-alkalde o tinatawag natin vice mayor, gobernador ng lalawigan at mga opisyales ng rehiyon. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi ng sangay ng pamahalaan at tinatawag natin itong, yes, Mary Joy? Lehislatibo. Legislatibo o tinatawag din tagapagbatas o legislative branch. Ano nga ba itong sangay ng pamahalaan ng legislatibo? Ang legislatibo or legislative branch ay ang Kongreso ng Pilipinas ang humahawak ng kapangyarihan ng tagapagbatas. Kanina, kapag sinabi natin tagapagtanggap o tagapagganap ay ang Pangulo. Kapag sinabi naman natin legislatibo, ang Kongreso ng Pilipinas ang siyang humahawak at meron din ito tinatawag na Senado, Kongreso at Senado. Ang paggawa, pagsusog at pagwawalang bisa ng mga batas, ang mga pangunahing gawain o kapangyarihan ng mga kongresista at senador. Binubuo ng dalawang kapulungan, ang Kongreso ng mataas na kapulungan o tinatawag natin Senado, ang mababang kapulungan o kapulungan ng mga kinatawan, tinatawag natin kongresista. So bilang maging isang senado o kongresista, dapat mapasa mo ang mga kwalifikasyon nito. So ano nga ba ang kwalifikasyon bilang isang kinatawan o kongresista? Maaari ba itong basahin, Maria? Kapangyarihan, kinatawan kongresista, edad na 25 taong gulang, man lamang sa araw ng halalan, edukasyon, nakakabasa at nakakasulat, pangkamamayanan, katutubong ipinanganak na mamayan ng Pilipinas, rehistradong butante, paninirahan sa Pilipinas, isang tao paninirahan sa Pilipinas. Tama, maraming salamat, Maria. So, sa Senado naman, maaari mo bang basahin ito, Desiree? Senado, 35 taong gulang man lamang sa araw ng halalan. Pangalawa, nakababasa at nakasusulat. Pangatlo, katutubong ipinanganak ng mamamayan ng Pilipinas at rehistradong botante ng Pilipinas. Pang-apat, naninirahan sa Pilipinas sa loob ng 2 taon bago sumapit ang araw ng eleksyon. Maraming salamat. Kung mapapansin natin, ang dalawang tagapagbatas, ang mataas at mababang kapulungan ng tagapagbatas ay mayroong iba't ibang kwalifikasyon. Ang kinatawan o kongresista dapat ay meron siyang 25 taon bago sumapit ang halalan. Dapat din siya nakababasa at nakasusulat.
Isa rin siyang katutubong ipinanganak sa Pilipinas. Isang rehistradong botante at meron siyang isang taong paninirahan sa ating bansa. Kapag sinabi naman natin senador, ayon kay Desiree, ito ay meron siyang edad na 35 taong gulang man lamang bago sumapit ang halalan. Dapat rin siyang nakababasa ng kasusundan. Isa rin siyang katutubong mamamayan ng ating bansa. Isang rehistradong botante at higit sa lahat, naninirahan sa Pilipinas sa loob ng 2 taon bago sumapit ang araw ng eleksyon. So, iyan ang mga kwalifikasyon ng isang tagapagbatas, senador at kongresista. Tayong mga mababang tagapagbatas at ito yung mga tagapagbatas na nasa pamahalaang lokal. Tulad na lamang ng sangguniang panlalawigan para sa mga lalawigan. Sangguniang bayan para sa bayan o lungsod. At sangguniang pambarangay para sa barangay. Dumako naman tayo sa ikahuli at pangatlong sangay ng pamahalaan. Tinatawag natin itong Tagapaghukom. tama, tagapaghukom o judiciary branch. Ano nga ba itong tagapaghukom? Ang Korte Suprema at mababang Korte Suprema ay ang bumubuo ng kapangyarihang panghukuman. Ang tinatawag natin sa pinakamataas na namumuno sa tagapaghukom ay ang Korte Suprema at kasama nito ang mababang Korte Suprema. Ang hukuman ang nagpapasya upang mapangalagaan ang mga karapatan. Isulat niyo ito sa inyong mga kwaderno. Karapatan, buhay at ari-arian ng mga tao. Ang katarungan ay sinisikap ibigay sa dapat tumanggap ito. Next slide tayo. Ano nga ba ang kwalifikasyon dito sa judiciary branch o tinatawag natin tagapaghukom? Paano nga ba ang mga kwalifikasyon para maging isang tagapaghukom? Dapat 40 taong gulang ito bago ang halalan. Ang naging hukuman o isang hukuman ay nag-practice bilang isang abogado o abogasya sa Pilipinas sa loob ng 15 taon o mahigit pa. May subok na kakayahan, kalinisang budhi, katapatan at malayang pag-iisip. Marunong umasa at sumulat. So, yun yung mga edukasyon na dapat taglagin ng isang tagapaghukom. Sa pagkamamamayan naman, katutubong ipinanganak ng mamamayan ng Pilipinas. At isa din dapat siyang rehistradong botante. So ano nga ba ang mga kapangyarihan at tungkol? So meron din silang kakayahang disiplinahin ang mga hukom ng mga mababang hukuman o iatas ang kanilang pagkatiwalag sa tungkulin. Meron din silang kakayahang iatas ang pagbabago ng lugar ng paglilitis upang maiwasan ang pagbabago ng pagpapatiran ng batas. Next slide tayo. Ang hukom din ay may kakayahang gumamit ng orihinal na jurisdiksyon sa usaping may kinalaman sa mga ambasador at iba pang mga ministro. Muling pag-aralan o rebisahin, baliktarin at pagtibayin ang pag-apela sa mga kaso. Meron din silang kakayahang magtakda ng mga alituntunin tungkol sa pangangalaga at pagpapatupad ng mga karapatang konstitusyonal at lumikha at mga pangasiwaan ang isang judicial at bar council. Ayan. So, yun ang mga
kasalukuyan. Naintindihan niyo ba ang aking mga tinuro? Opo, ma'am. Talagang naintindihan niyo? Opo, ma'am. Yan, very good. At kung talagang naintindihan niyo, tayo muna ay gagawa ng isang pangkatang gawain. At ang pangkatang gawain na ito ay tinatawag natin think and share. Bakit nga natin tinawag itong think and share? Dahil gagawin natin ito sa pamamagitan ng groupings. So, pumili na kayo ng inyong mga kasama. Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. At sabay-sabay yung tukuyin kung ang mga sumusunod ay gawain ba ito ng tagapaghukom, tagapagpaganap, o isang tagapagbatas. So sa unang bahagi, ang unang grupo ay ipapaliwanag o magbibigay ng idea sa tagapagpaganap. Sa pangalawang grupo ay ang tagapaghukom. Sa pangatlo naman ay ang tagapagbatas. So sino magiging leader sa tagapagbatas? Kayo nang bahala. Basta ipipresent nyo ito kapag katapos nyo mamahagi ng mga ideya nyo. So, bibigyan ko lamang kayo ng 15 minutes at inyo nang ibabahagi o ipipresent sa harap. Maliwanag ba? Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay ang Group 1 na kung saan ang aming pong napili ay ang tagapagpaganap. Ito po ay ang sangay ng pamahalaan. Ang una po ay ang Pangulo. Ito po, ang Pangulo po ay ang mga haligi o tagapagpamuno ng ating bansa. At saka, ito po ay, pangalawa ay humirang ng mga kagawad ng kabinete. Sila po ay ang tagapaghirang kung sino po yung i-appoint nila sa kagaya na lamang po ng DHWD, BHWD, ganun po. Pero po, ang Pangulo, hindi lang po siya yung appoint po. Meron din po siyang, kung hindi po gusto ng Kongreso, majority po yun. Di po ba? At saka po, magkaloob ng kapatawaran. At saka, iharap sa Kongreso ang pambansang budget. Sila po yung mga nagkukuha po ng budget natin. Nakatagapagmuno po para po ibigay po sa iba't ibang kagawaran. At ang aming panghuli po ay ang pagmungkahi ng mga batas sa Kongreso. Ulitin ko lamang po, ang tagapagpaganap ay ang Pangulo, humirang ng mga kagawad ng gabinete, magkaloob ng kapatawaran, iharap sa Kongreso ang pambansang budget, magmungkahi ng mga batas sa Kongreso. Maraming salamat po! Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga, mga kaklase. Narito ako sa inyong harapan upang iulat ang sangay ng tagapaghukom. Korte Suprema. Ang tagapaghukom ay binubuo ng Korte Suprema. Meron din silang kakayahang pag-aralan at revisahin ang mga hatol. Pwedeng ipasa at hindi. Next, may kakayahan din silang ipawalang bisa ang mga batas. Magkaroon ng supervision sa lahat ng hukuman. May kakayahan silang disiplinahin ang mga hukom. So, ang mga sangay ng tagapaghukom ay ang Korte Suprema, pag-aralan at revisahin ang mga hatol, ipawalang bisa ang mga batas, magkaroon ng supervision sa lahat ng hukuman, at ang huli ay disiplinahin ang mga hukom. Magandang umaga po, kami po ang ikatlong grupo at ang napili po namin ay ang sangay ng tagapagbatas. So,
ang tagapagbatas ay binubuo ng kongresista at senado. So sa senado meron po tayong 14 at sa kongresista ito po ay binubuo ng mga congressman sa iba't ibang probinsya. Pangalawa, sila rin po ang gumagawa ng batas. So meron po silang karapatang magpasa ng batas. Pangatlo, kung kaya nilang magpasa ng batas, ay kaya rin nilang baguhin ang mga batas. At pang-apat, meron din silang kakayahang mag-appoint ng mga opisyal. At ang huli, meron rin silang kakayahang maglitis ng mga matataas na opisyal sa prosesong impeachment. So kung may nailabag na tungkulin o batas ang isang opisyal sa ating gobyerno, ay maaari nila itong patalsikin sa pamamagitan ng impeachment trial. So ulitin lang po natin, ang tagapagbatas ay binubuo ng kongresista at senado. Sila rin ay gumagawa ng mga batas, kaya nilang baguhin ang batas, may kakayahang mag-appoint o appointment at kakayahang maglitis ng mga matataas na opisyal sa proseso ng impeachment. So yan po ang aming grupo. Maraming salamat po. Napakahusay ng inyong mga binahaging idea. So marami kayong mga natutunan sa araw na ito. So dapat tandaan niyo palagi na ang Pilipinas ay may sistema pampanguluhan. At ito ay may tatlong sangay ng pamahalaan na nahahati sa kapangyarihan ng tagapagpaganap, tagapagbatas, at tagapaghukom. Ang tagapagpaganap ay ginagampanan ng isang pangulo, tama, ayon sa saligang batas. Siya ay tinutulungan ng pangalawang pangulo at ng mga miyembro ng gabinete. Ang sangay ng tagapagbatas naman o kongreso ay siyang gumagawa ng mga batas sa kapakanan ng ating sambayanan. Ang sangay naman ng tagapaghukom ay pinamumunuan ng Korte Suprema o kataas-taasang hukuman. Ito ang nagpapaliwanag ng batas na itinasa ng kongreso. So para sa huling gawain natin, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sagutan ang bawat numero. So, let's start. Tapos na ba? Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Ayan. So, dumako naman tayo sa gawain B. So, sa gawain B, isusulat ko lamang ang letrang W kung ang pangungusap ay nasa wasto at letrang H and W naman kung ang pangungusap na ito ay hindi wasto. So, number 1. Number 2, number 3, number 4, number 5. So yan, tapos na ba kayo magsagot? Ayan, so bumalik tayo sa ating gawain A. Handa na ba kayong sagutan? So number 1, ito ay isang samahan o organisasyong politikal na naglalayong magtatag ng kaayusan sa isang lipunan. Anong sagot nyo? Ehekutibo, organisasyon, pamahalaan, kooperatiba. Ang tamang sagot ay letter C. Tama. Ang pamahalaan. So number 2. Ano ang tawag sa sistemang pampamahalaan ng ating bansa? A. Parlamentaryo, B. Pampanguluhan, C. Federal, D. Unitaryo. Anong sagot? B. Tama. B. Pampanguluhan. So, number 3. Ito ay isang sangay ng
Tagapaghukom. Very good. C. Tagapaghukom. Number 4. Ito ay isang sangay ng pamahalaan na pinamumunuan ng Pangulo ng ating bansa. A. Tagapagpaganap. B. Tagapagbatas. C. Tagapaghukom. D. Wala sa nabanggit. Anong sagot? Tagapagpaganap. Very good. Mahusay. Tagapagpaganap. So, number 5 naman tayo. Ang humahawak ng kapangyarihan ng tagapagbatas ay ang Korte Suprema. very good. Korte Suprema, letter C. So, dumako naman tayo sa gawain B. Sa number 1, ang sangay ng ating pamahalan ay binubuo ng tagapagpaganap, tagapaghukom at tagapagbatas. Wasto o hindi wasto? Wasto. Tama, mahusay. Ang epektibo ang siyang nagsisilbing Commander-in-Chief ng sandatakang lakas ng Pilipinas. Wasto o hindi wasto? Wasto. Very good. So, number 3 naman tayo. Ang mababa at mataas na kapulungan ay siyang bumubuo sa ating Kongreso. Wasto o hindi wasto? Wasto. Tama, very good. Sa number 4, ang tagapagbatas ang siyang gumagawa ng batas para sa kapamanan ng sambayanan. Wasto o hindi wasto? Wasto. Very good. Ang Korte Suprema o mataas na hukuman ang namumuno sa sangay ng edukatibo. Wasto o hindi wasto? Hindi wasto. Very good. So, yun ang ating huling gawain. So, dumako naman tayo sa takdang aralin. So, ilabas nyo ang inyong mga kwaderno at lapis. Sa inyong papel, itala kung sino-sino ang mga kasalukuyang opisyales ng bawat sangay ng pamahalaan. Kung sila ay tagapagpaganap, tagapaghukom at tagapagbatas. Magbigay lamang ng 3 hanggang 5 pangungusap tungkol sa kung sino sila. Gamitin ang format na nakasaad sa ibaba. So, ito yung format na aking hinanda. So, inyong tutukuyin kung sino ang mga kasalukuyang opisyales ng ating pamahalaan. Kung sino ang kasalukuyang tagapagpaganap, kasalukuyang tagapaghukom, at mga tagapagbatas. So, ipapasa nyo ito kinabukasan. Maliwanag ba? Yes. Ayan. So, ang aral na tutunan natin ngayon ay ang makiugnay at makiisa sa pangkaunlaran ng ating bansa. Kagaya ng halimbawa, sa ginawa nating pangkatang gawain, tayo ay may pagkakaisa at pagtutulungan. Yan, magsitayo ang lahat upang tayo ay magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord God, maraming salamat po sa natutunan namin ngayong Sa araw. ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, thank you sa araw na ito at kayo ay nakinig. Thank you, grade 6.